Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, sa pagdiriwang natin ng huling hapunan, ginugunita at sinisimulan natin ngayon ang pag-alala sa misteryo ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Ito ang gabi ng pagpapamalas ng ating Panginoon na siya'y lingkod ng Diyos sa pamagitan ng paghuhugas niya sa mga paa ng kanyang mga alagad. Ito ang gabi ng pagkakaloob niya ng banal na Eucharistia na siyang alaala niya sa bagong tipan. Ito ang gabi ng paghahabilin ng bagong utos at panalangin ng Panginoon sa ipagkakaisa ng lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Sa pagsasariwa ng Kanyang salita at buhay, hilingin nating makabahagi tayo sa Kanyang nararamdaman, sa Kanyang pag-ibig na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya naman, marapat nating ihanda ang ating mga sarili sa pagdiriwang ng misteryo ng pananampalataya at pagmamahal sa pamagitan ng paghingi ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang at paglilinis sa ating mga kalooban. Mga kapatid, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mga kasalo ngayon sa banal na hapunan na ipinamana ng iyong anak na mamamatay bilang haing bago at magpakailanman, para sa giliw niyang sambayanan, ipagkaloob mong lubusang mapakinabangan ang iyong dakilang pag-ibig at buhay. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel, nasa 10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa, ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 ng buwan. At sa kinagabihan, sabay-sabay na papatain ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay, nakakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito: nakabigkis, nakasandalyas, at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita ko may pahid na dugo, at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog
sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Masakit sa kalooban ng puon kong may papanaw, kahit ito ay isa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos, yamang ako'y iniligtas, hinalinga at tinubos. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat, ang handog kong panalangin sa iyo ko'y ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako ko. Sa iyo ay binitiwan. Ng pagkabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo, ang Panginoong Jesus. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinaghati-hati niya yun. At ito ay sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan, hinawakan niya ang kalis at sinabi, ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Bisperas na ng Paskwa, alam na ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayoy ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad na isilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam na ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad. At punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa? Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi ang aking kamay at ulo. Ani ni Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat, sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang nahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa, at ito'y dapat ninyong tularan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi sa inyong lahat. Sa araw na ito ay inaalaala natin, ginugunita natin ang importanteng hapunan na iniwan sa atin ng Panginoon. Nung huling hapunan, iniwan niya ang hapunan na ito sa atin
upang gunitain ang kanyang pagliligtas sa atin na naganap sa kanyang pagpapakasakit sa krus. Maraming mga salo-salo, maraming mga kainan ang nag-iwan sa atin ng mga importanteng alaala. Ito yung mga kainan na kasama natin, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga taong importante sa atin. Sa mga panahon na nahihiwalay tayo sa ating pamilya ng matagal na panahon, ang naaalaala natin palagi ay yung pagsasalo-salo ng pamilya, kung saan pinagsasaluhan natin hindi lang pagkain, kung hindi yung pagmamahalan at yung kaligayahan na kapiling mo ang pamilya mo. Naalala rin natin yung mga salo-salo kasama yung mga importanteng tao sa buhay natin, katulad ng mga kaibigan. Lalo na kapag ipinagdiriwang natin mga importanteng pangyayari sa buhay natin, katulad ng paarawan, anibersaryo, at mga iba pang mga importanteng kaganapan sa buhay natin. Naalala natin kahit yung mga simpleng salo-salo kung saan yung kaaway natin, nakabati natin, may mga ganong karanasan minsan na dahil naimbitahan tayo ng kaibigan natin, doon tayo nagkasundo. Marami pang mga ibang mga kainan at salo-salo na hindi natin malilimutan. Mga nag-iwan ng mga importanteng alaala sa atin. Ang bayang Israel, ang pinaka-importanteng salo-salo na nag-iwan sa kanila ng mahalagang alaala ay yung salo-salo na naganap, yung bispiras ng kanilang kalayaan sa Ehipto. Sa ating unang pagbasa, napakinggan natin yung utos ng Diyos sa kanila na magsalo-salo nung gabi na yon, bispiras ng kanilang kalayaan. At sa pamagitan ng salo-salo na yon, ay ginanap ng Diyos ang pagpapalaya sa kanyang bayan. Ito yung hapunang Pangpaskwa na lagi nilang inaalaala taon-taon, lalo na nung sila'y makarating sa lupang pangako. Yun yung pinaka-importanteng salo-salo. Inaalaala nila kung paano sila pinalaya at iniligtas ng Diyos sa kamay ng mga umaalipin sa kanila. At syempre, si Jesus ay nag-iwan din sa atin ng importanteng salo-salo nung huling hapunan. Kung paanong yung hapunang Pangpaskwa nung lumang tipan naganap bispiras ng kanilang kalayaan, yung huling hapunan naman ay naganap bispiras ng pagkamatay ni Jesus sa krus. Alam natin, sa krus, tinubos tayo ng Panginoon. Sa krus, iniligtas niya tayo sa ating pagiging alipin sa kasalanan. Kaya ngayong huling hapunan, tuwing ipinagdiriwang natin, inaalaala natin yung ginawang pagliligtas sa atin ng Panginoon. At pag dumarating itong Huwebes Santo, ito ay bispiras ng Biyernes Santo. Sa Biyernes Santo ay gugunitain natin ang pagkamatay ni Jesus na tumubos sa atin. At itong bispiras na ito, muli nating ginaganap ang hapunan ng Panginoon para ipaalala sa atin, para ipagunita muli sa atin ang pagliligtas na ginawa ng ating Panginoon. Kaya itong gabi na ito ay ginugunita natin ang pagkakatatag ng banal na Eucharistia. Tayong mga Kristiyano, kung meron mang pinaka-importanteng salo-salo na ginaganap natin, ito yung banal na Eucharistia na inaalaala yung huling hapunan
na kung saan ay ipinahiwatig ni Jesus yung kanyang magiging pag-aalay ng sarili sa krus. Yung kung paanong tayo ay kanyang iniligtas sa kanyang pagkamatay sa krus. Yung hapunan ng Panginoon, napaka-simboliko. Yung tinapay, kumakatawan kay Jesus. At yung paghahati ng tinapay, napaka-importante. Kaya nga sa misa natin, kapag hinahati yung tinapay, bago tayo magkomunyon, talagang pagtuunan natin ng atensyon. Hinahati yung tinapay, hindi lang dahil malaki ito at mahirap isubo. Yung paghahati ng tinapay, sumasagisag sa sakripisyo ni Jesus. Yung tinapay na ating pinagsasaluhan, dahil ito'y ginawang sakramento ng Panginoon, nagiging katawan niya. Sa banal na Eucharistia, hindi lang ito alaala. Kung hindi, yung Eucharistia, nagiging ngayon yung nangyari noon. Kaya nga, itong pagdiriwang natin ng banal na misa, ng banal na hapunan, ng banal na Eucharistia, nagiging ngayon yung naganap noon. At yung tinapay na tatanggapin natin, katawan ni Kristo, na hinati si Jesus na nagsakripisyo ng kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Kaya itong gabi na ito, napaka-importante. Paggunita doon sa hapunan na yon, na nag-iwan si Jesus sa atin ng alaala ng kanyang pagmamahal na nauwi sa pag-aalay niya ng kanyang sarili. Pero bukod sa paghahati ng tinapay, meron pang ginawa si Jesus nung huling hapunan na siya rin nating pinagninilayan ngayon. At ito yung paghuhugas ng paa. Sa ating ebanghelyo ngayon, kinuha sa ebanghelyo ni San Juan. Merong 4 na ebanghelyo. Si San Mateo, si San Marcos, si San Lucas, at si San Juan. Yung naunang 3, si San Mateo, San Marcos, at San Lucas, nung ikinuwento nila ang huling hapunan, binanggit nila yung paghahati ng tinapay. Pero sa ebanghelyo ni San Juan, hindi nabanggit yung paghahati ng tinapay. Ang nabanggit ay yung paghuhugas ng paa. Hindi magkaiba yung paghahati ng tinapay at yung paghuhugas ng paa. Yung paghahati ng tinapay at paghuhugas ng paa, magkasing kahulugan. Bagamat hindi nabanggit ni San Juan sa kanyang kwento yung paghahati ng tinapay, pero napaka-importante nung pagsasalaysay niya ng paghuhugas ng paa. Dahil ang kahulugan ng Eucharistia ay pagsisilbi. Kung tayo ay magiging deboto ng Eucharistia, maging handa rin tayong magsilbi sa ating kapwa. Tayong nagmamahal sa Eucharistia, ay tayo ay dapat maglaan ng sarili natin sa pagsisilbi. Ito ang kahulugan ng paghuhugas ng paa ni Jesus. Bakit paa? Bakit paghuhugas ng paa? Dahil ito yung pinakamababang uri ng pagsisilbi. Sino ang naghuhugas ng paa? Mga utusan, yung mga alipin. Kaya nga, yung mga alagad ayaw magpahugas kay Jesus. Kasi nga gawain ito ng isang alipin, ng isang utusan. Si Jesus, Panginoon at Guro. Kaya nga si Pedro, sabi niya, hindi ako papayag na hugasan mo ang aking paa dahil ikaw ang Panginoon at Guro. Pero yun ang importanteng leksyon na iniwan ni Jesus nung huling hapunan.
kung magsilbi tayo, piliin natin yung pagsisilbi na nararapat sa isang utusan. At ano ba ang katangian ng pagsisilbi ng isang utusan? Una, ang isang utusan walang karapatang magreklamo. Kaya nga kapag tayo ay naaanyayahan magsilbi, huwag tayong magreklamo. Wala tayong karapatan na magreklamo. Ganon ang tunay na pagsisilbi. Ikalawa, ang isang utusan ay hindi nanghihingi ng kapalit, ng kabayaran. Ang isang utusan naglilingkod na hindi naghihintay ng anumang pabuya. Kasi utusan ka lang. Ganon din naman tayo. Pag nagsilbi tayo, wag tayong umasa ng anumang kapalit. Pag nagsilbi tayo, magsilbi tayo. Period. Kung hindi nasuklian, walang problema. Huwag tayong magreklamo. Hindi ka napasalamatan, huwag kang magreklamo. Hindi tayo naghihintay ng anumang kapalit. Pag tayo nagsisilbi tayo nang hindi naghihintay ng anumang gantimpala. At ikatlo, ang pagsisilbi ng isang utusan, yung pagpapakumbaba. Pag nagsisilbi tayo, may mga nagsisilbi pero astang amo pa rin. May mga nagsisilbi pero pakiramdam nila sila yung parang boss. Pag nagsilbi tayo, ang disposisyon natin, disposisyon ng isang utusan. Gawin mo kung ano yung pinakamababa. Gawin mo kung ano yung pinakamarumi. Piliin mo kung ano yung pinakamahirap. Hindi yung pinakamadali. Hindi yung sisikat ka. Hindi yung merong gantimpala. Minsan pag nag-serve tayo, yung may kapalit. Lalo na pagka nagiging popular ka, ako, ang sarap mag-serve. Pag nagiging tanyag ka, naku, lalo kang nagsisipag. Pero hindi ganon ang uri ng pagsisilbi na itinuturo sa atin ng Eucharistia. Kung hindi pagsisilbi na nagpapakababa, yung pinakamababa gawin natin, nang hindi nagrereklamo, nang hindi naghihintay ng anumang gantimpala. May mga apostoles tayo ngayon. Muli nating gagawin yung paghuhugas ng paa. Mamaya, pag inuhugasan na yung mga paa nila, hindi sila mga artista na panonoorin lang natin, nag-e-enjoy tayo. Hindi tayo nanonood ngayon ng TV o ng palabas. Yung mga apostoles na ito, kinatawan ng bawat isa sa atin. At pag hinugasan yung paa nila, sana maramdaman natin na ang ating Panginoon, hinugasan yung paa natin. Si Jesus, inalay yung sarili niya sa iyo. Pinagsilbihan ka niya. Kaya nga pag nakita ninyong hinuhugasan yung kanilang mga paa, parang hinuhugasan yung mga paa ninyo. At sabi nga ng Panginoon, kung ang Panginoon ginawa niya ito, siya nagguro at Panginoon, ikaw din, ikaw na hinugasan ng Panginoon yung paa niya, paa mo, matuto ka ring maghugas ng paa ng iba. Merong magaganap mamaya, pag nahugasan na yung paa ng mga apostol na ito, bawat isa sa kanila, lilibot sa inyo. Merong iba sa inyo malalapitan na mga apostol para hugasan yung paa. Pag natapatan kayo ng apostol, huwag kang tatanggi. Parang si Pedro. Huwag mong hugasan ng paa ko. Kasi si Pedro mayabang. Kaya pag natapatan ka mamaya, nahugasan yung paa mo,
magnilay ka. Hinugasan ng Panginoon ang paa mo, ikaw rin matutong maghugas ng paa ng iba. Kaya ang pinakadakilang paraan ng pagsisilbi, maghugas tayo ng paa ng isa't isa. Gawain ng isang utusan, pagsisilbi na nagpapakita ng pagpapakumbaba, pagsisilbi na hindi nagrereklamo, pagsisilbi na hindi naghihintay ng anumang kapalit. Gugunitain natin ngayon ang ginawang paghuhugas ni Jesus ng paa ng kanyang mga alagad. Ipinaalala nito sa atin na dapat tayong magmahalan at maglingkod sa isa't isa bilang pagsunod sa utos at halimbawa ng Panginoon.
Saglit tayong manahimik at pagnilayan natin ang naganap na paghuhugas ng paa. Kaninong paa ang dapat nating hugasan? Maaring magulang natin na matagal na nating hindi nadadalaw o natutulungan. Maaring kapitbahay natin na nangangailangan ng ating tulong pero hindi natin pinapansin. Pwedeng yung kaaway mo na matagal mo nang ayaw patawarin. Ang anak mo na nauuhaw ng iyong atensyon. Ng ating bayan na nangangailangan ng ating pagbabago. Kaninong paa ang dapat nating hugasan? Para kanino natin hahatiin ang tinapay ng ating sarili? Mga kapatid, kaisa ni Kristo na tinipon tayo sa hapag ng kanyang katawan at dugo, ipaabot natin sa Diyos ang ating mga panalangin. Ating dadasalin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong simbahan, upang ang ating pagdiriwang ng 3 araw na ito ay matulungan ang bawat Kristiyano na malumalim ang pananampalataya at umigti ang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga obispo, pari, diakono, at lahat ng namumuno at naglilingkod sa pamayanan ng Kristiyano upang masundan nila ang halimbawa ng paglilingkod at pag-alay ng sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga nasa pamunuan ng mga bansa upang maglingkod sila para sa kabutihan ng lahat, lalo na ng mga aba at mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nangangailangan, upang sa pag-ibig ng Diyos at ng mga sumasampalataya sa Kanya, ang mga nagugutom ay pakainin, ang mga may sakit ay pagalingin, ang mga nagluluksa ay maaliw, ang mga api ay mapalaya, at ang mga naghihingalo ay mapayapa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating pamayanang Kristiyano, upang ang Eucharistia ang tunay na maging bukal at rurok ng ating mabubuting gawa at Kristiyanong pamumuhay, at upang higit tayo mabuklod sa pag-ibig kay Kristo at sa isa't isa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga mahal nating yumao, naway sila'y mga nakasalo sa Eucharistia sa lupa at makasalo sila sa piging ng langit. Manalangin tayo
Sa Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Alalahanin din natin ang mga kapatid nating humihiling ng ating panalangin. Panginoon, tulungan mo kami upang maging komunidad kami na naghahati ng aming sarili sa ngalan ng pagsasakripisyo at isang komunidad na naghuhugasan ng paa ng bawat isa sa ngalan ng pagsisilbi. Lahat ng ito'y para sa iyong parangalan. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Manatili pong nakatayo ang lahat. Pagtanggap sa mga banal na langis. Pagtanggap ng langis para sa mga may sakit. Narito po at tanggapin, pinabanal ng Diyos natin, ang langis na inihain. May sakit ay pagalingin, ang iyong dumi. Narito po ang langis para sa mga may sakit. Maranasan nawa ng mga may karamdaman na papahiran ng langis na ito ang awa, pakikiramay at mapangligtas na pagmamahal ni Kristo sa kanilang katawan, isip at kaluluwa. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at magpakailanman. Pagtanggap ng banal na Krisma. Narito po at tanggapin, pinabanal ng Diyos natin, ang langis na inihain, ay naging Krisma sa atin, bigay ng Diyos na butihin. Narito po ang banal na Krisma. Ang mga papahiran ng mahalimuyak na krismang ito, ang mga bibinyagan at kukumpilan, mga oordinehang pare ay makaranas nawa ng biyaya ng Espiritu Santo. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at magpakailanman. Magsiupo po ang lahat. Ang
Magtayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ika'y aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya'y inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya'y dumanak, ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming maawain, ipinaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ipinakikiusap namin sa pamagitan ng anak mong ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod ang makaanib nito sa sansinukob, kaisa ng aming Papa Francisco na iyong lingkod, kasama ng aming obispong si Jose at ng lahat ng mga nananalig at nagpapalaganap ng pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayoy aming idinadalangin. Tahimik nating alalahanin ang mga kapatid nating nabubuhay pa na nais nating ipagdasal.
Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahaing ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaysa ng buong simbahan, ngayoy aming ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng ginawang paghahain ng aming Panginoong Jesucristo para sa amin. Pinararangalan namin ngayon unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoon naming Jesucristo, si Maria na maluwalhating laging Birhen. Gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian, at ang lahat ng iyong mga banal. Pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan, kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan sa pag-alala sa dakilang araw ng paghahain ng katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo upang pagsaluhan ng mga alagad. Loobin mong kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami mawalay sa iyo kailanman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog naming ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin, ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Nung bispiras ng kanyang pagpapakasakit, para kami at ang lahat ng tao ay masagip, nakisalo siya ngayon sa mga alagad niyang iniibig. Hinawakan ni Jesus ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit, sa iyo, Diyos Ama niyang makapangyarihan, at nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipahayag natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo sa iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan, ang matagumpay na pag-akyat niya sa langit. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo na rin nanggaling, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahaing ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman, at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ang aming mga alay na ito. Gawin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa paghahain ni Abraham na ama namin, at sa inihandang tinapay at alak ni Melkisedek na paring hirang mo. Paunlakan mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, inihiling naming iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap, upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagbabasbas. Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumao sa amin sa paghimlay sa iyong kapayapaan. Yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay, at sila ngayoy aming ipinagdarasal. Ngayon naman, alalahanin natin ang mga yumao na nais nating ipagdasal. Sila at ang tanang nahihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit kami ay mga makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapatin mo ring kami makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ng lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisa nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan. Sa kanyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan, at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Tinuruan tayo ni Jesus na tawaging Ama ang Diyos, kaya't ipahayag natin ito sa panalangin itinuro niya sa atin. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming paikinabang sa ipinagdiriwang ditong hapunan ng anak mong mahal, kami pagindapating makasalo kailanman sa piging sa iyong piling sa kalangitan, sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Maupo tayo sandali para sa munting paalala. Maupo tayo. Pati mga apostol, umupo. Ang misa natin ngayon ay, mamaya na po. Ang misa natin ngayon ay matatapos sa pamagitan ng paglalagak natin ng banal na sakramento sa repositoryo. Nasasambahin natin hanggang hating gabi mamaya. Kaya sa lahat ng mga simbahan, lalo na yung mga magbibisita iglesia, mahalagang makapagsamba tayo sa banal na sakramento. Yan ang ating binibisita sa mga simbahan. Makapaglaan nawa tayo ng panahon, oras para sambahin ang ating Panginoon sa banal na sakramento, pagnilayan, yung kahulugan ng Eucharistia sa atin, paghahati ng ating sarili at paghuhugas ng paa sa isa't isa. Kaninong paa ang nahugasan? Taas ang kamay. Ayan, ano. Kung pwede nga lang sana, lahat kayo mahugasan. Pero gayunpaman, kahit hindi nahugasan, yung ritual na ginawa natin ngayong gabi, gawin nating tunay pag-uwi natin. Mga taong dapat nating pagsilbihan, pag-alayan ng ating sarili. Yung misa natin ngayon ay hindi pa matatapos. Ito'y itutuloy bukas sa pag-alala natin ng kamatayan ni Jesus. Kaya huwag kayong a-absent bukas dahil yung misa natin tuloy-tuloy hanggang Sabado de Gloria. Ang ating paggunita bukas ng kamatayan ni Kristo 3:00 ng hapon. Sa Sabado de Gloria, 8:00 naman ng gabi. Bagamat 3 araw yan, pero isang buong misa, yung Huwebes, Biyernes at Sabado ng gabi. Kaya wag tayong a-absent, kung hindi, kulang yung misa natin, putol. No, kaya yung 3 araw na yan, isang buo. Bukas din, meron tayong pagninilay ng 7 huling wika, 12:00 ng tanghali. Meron tayong mga tagapagnilay ng huling 7 wika ng Panginoon. At bukas din ng gabi, may 2 prosesyon tayong importante, yung prosesyon ng Santo Entierro, pagkatapos ng paggunita natin ng kamatayan ng 3:00, at sa 9:00 ng gabi, yung solidad, yung prosesyong yapak, nakayapak tayo at nakaitim, at silensyo yung ating prosesyon. Yan yung magaganap na gawain natin bukas, Biyernes Santo. Magsiluhod po ang lahat. Angelica gloria
natus nobis natus, ex intacta Virgine, et in mundo conversatus, spasso verbi semine, sui moras incolatus, miro clausit ordine, in supreme nocte celem, recombens cum fratribus, observata ne plene, civis in legalibus, cibum torve dodene, sed ad suis manibus. Verbum caro anem verum, verbo carnem efficit, fit sanguis Christi merum, et si sensus deficit, affirmandum con sincerum, solas fide sufficit. Angelingua gloriosi, orporis mysterium, sanguinisque pretiosi, cui mundi pretium, fructus ventris generosi, rexe pudit gentium, nobis natus, nobis natus, ex intacta Virgine, et in mundo conversatus, spasso verbi semine, sui moras incolatus, miro clausit ordine, in supreme nocte celem, recombens cum fratribus, observata les plene, civis in legalibus, cibum torre dodene, sed ad suis manibus. Verbum caro panem verum, verbo carnem efficit, fit ex Christi merum, et si sensus deficit, affirmandum con sincerum, solas vis sufficit. Amen.
Mahal naming Panginoong Yesus, sa banal na sakramento ng iyong katawan, pinupuri at sinasamba ka namin. Sa gabing ito, Panginoon, pagnilayan namin nawa ang mahal mong presensya na nasa gitna namin dahil sa sakramento ng iyong katawan. Gayun din naman sa aming pagsamba sa iyo, Panginoon, alalahanin namin ang mga taong napabayaan namin, mga taong nakaligtaan namin, mga taong nabaliwala namin. Panginoon, sa pagdinilay namin sa iyong banal na katawan, muli mong ipaalala sa amin, sino ang mga dapat naming pag-alayan ng tinapay ng aming sarili. Turuan mo kami upang hatiin namin ang tinapay ng aming sarili, ialay sa mga taong napabayaan namin. Ganon din naman, ipaalala mo sa amin ang mga taong dapat hugasan namin ang kanilang mga paa. Mga taong dapat naming pag-alayan ng aming sarili na hindi naghihintay ng kapalit. Panginoon, turuan mo kami na maging tagapagsilbi tulad mo, maging utusan katulad mo, maging alipin na tulad mo. Matuto kaming magpakababa, matuto kaming buong-buong sariling magbigay ng aming sarili na hindi nagrereklamo. Piliin din namin kahit ang pinakamahirap at pinakamababang pagkakataon ng pagsisilbi. Lahat ng ito ay para sa kapurihan mo, Panginoon, na ang banal na presensya ay naririto ngayon sa aming gitna sa pamagitan ng iyong banal na sakramento. Kaming mga nangumunyon, kaming mga tumanggap ng iyong banal na katawan ay turuan mo na maging tunay na lingkod, alipin, utusan. Amen.